Magandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog, no? Ay, salamat po sa tumadagdag na subscriber, no? Nagka-interest lang ako dito eh. Dito kay appointed sana naman, no? Ang pastor na ginawang negosyo ang simbahan. Pakinggan natin. Si Kibuloy, isang pastor na naging kilala dahil sa pagiging matalik na kaibigan ni dating Presidente Duterte. Naging kilala rin siya dahil sa kanyang mga sinasabing siya ang appointed son of God. Ginawa lang niya akong hinirang niyang anak sapagkat tapat ako sa kanyang mga salita. Before they can come to the Father, they go through me. Every human being. Mula nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. At ginawa nga itong katawa-tawa ng publiko. Pinakakalaban ni Carlos. Feeling ko si Kiboloy. Yung nagpaito ng lindol. Nandito din si Kibuloy na Kuy-Koy. Di ko may pagkakaila na ganito rin ang imahe na nakatatak sa utak ko kapag sinasabing Kibuloy. Hanggang sa napanood ko ang balitang ito. Muling nagkita ang matalik na magkaibigan na sina Pastor Apollo C. Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan sabay silang nag-motorbike. Hindi naman ako nagulat na magkita magkasama sila dahil magkaibigan naman tong dalawang to. Alam mo kung saan ako mas nagulat? Dito. Oo, dito. Sa sasakyang ito. Sobrang ganda at mukhang mamahalin kaya agad yung tiningnan kung magkano nga ba ito. Ito pala isang Can-Am Spyder RT na nagkakahalaga ng $31,000, mahigit kumulang 1.7 million pesos. At doon ko nalaman na ang sasakyang ito ay isa lamang sa mga luhong sasakyan ni Kibuloy na milyon-milyon ang halaga. Meron pa siyang mga private jet at ang isa ay nagkakahalaga ng 900 million pesos. Belfort 29 private helicopter, 350 million pesos. Mercedes-Benz G-Class, 16.5 million pesos. At maliban sa mga maluhong sasakyan na ito, meron din siyang mga ari-arian na bilyon-bilyon ng halaga. Katulad ng Kingdom, isang indoor arena na mas malaki pa sa Philippine Arena. At kung matatapos ang proyektong ito ng pinakamalaking indoor 13 billion pesos ang budget sa proyektong ito. Tama yung Prayer Mountain, isang pasyalan na malaparaisong lugar na may 8 ektaryang lapad. Tinatayang 2 billion pesos ang halaga nito. Glory Mountain, isa ding pasyalan na may sukat na 25 hektaryas. Tinatayang 1.5 billion pesos ang halaga nito. Sunshine Media Network International o SMNI, isang TV station na may estimated net worth na 250 million pesos. At bukod sa marami siyang kilalang politiko, ay namimigay din siya ng mga ari-arian, mga sasakyan, at nagpapahiram din siya ng mga private jets and helicopter sa mga politiko. Si Pastor Kibuloy ang nagpahiram po ng eroplano at helicopter kay Duterte noong panahon ng kampanya. At ayon sa isang report, si Kibuloy ay may estimated net worth na $160 million kung mahigit kumulang. Ayon kay Las Cañas, front lang ho ito ha. Front lang ni Duterte ito, si Kibuloy. Ha? Sabi niya yan. Pero tignan nyo yung kayamanan daw niya. Ha? Pero ngayon, tinatanggi na ni Kibuloy na sa kanya itong SMMI, di ba? Sa Kongreso, di ba? Tinatanggi niya na yan. Hindi raw sa kanya. 8 billion pesos. At sinasabi niyong ang taong ito ay isang pastor at hindi negosyante? Ngunit saan? Saan nga ba nanggagaling ang kanyang mga yaman? Ito ang katanungan sa aking isipan. At doon ako nagsimulang tuklasin. Yan din ang tanong ko sa aking isipan. Kung ano nga ba ang katotohanan. Kingdom of Jesus Christ, ang simbahan na itinayo ni Pastor Apollo Kibuloy noong 1985. Nagsimula siyang mangaral sa 15 tao at ngayon meron na siyang humigit kumulang 7 milyong miyembro. Pero yung 7 milyon na yan, ayon kay Arlene Stone, kalokohan ho yan.
Ang bilang ni Arlenstone, baka 30,000 lang eh. Oo, 30,000 lang. Kasi yun at yun din daw ang pinakikita, di ba? Yun at yun din ang pinakikita ng tao pag siya ay nagtitipon. Eh kung ganyan lang kala, tamang, paano maging 7 milyon yan? Sabi nga ni Arlenstone, magkwenta nga kayo, tingnan nyo nga, sabi niya. Yun at yun din ang pinakikita niya ng mga miyembro niya. O, di ba? O, tuloy. Simple lang ang paniniwala ng simbahang ito. Sinasabi ni Kibuloy na siya ang pinili ng Diyos at siya lang ang susi at daan para makupunta sa langit. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Sino ba naman ang ayaw mapunta sa langit? Eh, pag dumaan ka kay Kibuloy, talagang makakarating ka sa langit. Ay, nako. Ayon kay Arlenstone, eh, lalo pag ni-night duty ka niyan, eh, malangit ka na, di ba, kalat ni? Langit, di ba? Ngunit paano? Simple lang. Kailangan mo lang sundin ang 3 misyon ng simbahan. Una, ang spiritual revolution. Naniniwala sila na para makapunta ka sa langit ay kailangan mong magsisi. True repentance. Ayon sa kanila, ang repentance ay ang pag-isang tabi ang pansariling interes at unahin ang kagustuhan ng Diyos. Pangalawa, ang revolution of excellence. Eh, siya ang Diyos. Sabi niya, di ba? Siya na ang Diyos eh. Para sa kanya, di ba? Oh. Kaya yung kagustuhan niya, eh, kailangan eh, sumunod kayo, ha? Huwag matigas ang ulo. Pag sinabing masahe, masahe. Ha? Tuloy. Naniniwala sila na bago ka magsilbi sa Diyos, dapat lagi mong binibigay ang iyong pinakamahusay na gawa sa lahat ng bagay o excellence. At ikatlo, ang financial revolution. Lalong-lalo na sa night duty, kailangan talagang excellence ka dyan. Kay Kibuloy, para makarating ka sa langit. Naniniwala sila na para matanggal ang kahirapan at pumasok ang kasaganaan at biyaya sa iyong buhay ay kailangan mong magbigay. Ayon sa kanila, kung ikaw ay magiging masunurin at doon ka lamang bibigyan ng Diyos ng mga biyaya. Maganda naman ang misyon ng simbahan na ito, ngunit di ko mapigilang mapansin kung bakit paulit-ulit ang salitang ito. Tila ba pilit na itinatatak sa utak ng mga tagapaniwala ang salitang ito? Are you perfectly obedient? Yun yung salitang sinasabi ng tao, eh, obedient. Kailangan obedient ka. Tuloy. Oh, I will kill you if you will not obey me. I will kill you if you will not obey me. O, ang klaseng ano itong... Napanood ko si Nini Barsaga kanina, talagang minumura to eh. I will kill you if you will not obey me. Sabi ng bugok yun, di ba? At kung isa ka ng ganap na follower at disipulo ni Kibuloy, dito na papasok ang kanyang pagkita ng pera. Eden has a creamy taste. Mahal na yung maasa lamang sa mga donasyon ng mga miyembro nito. At kadalasan, walang minimum kung ilan ang gusto mong ibigay. Ngunit ang simbahan ni Kibuloy ay Sa amin, sa Katoliko, magbigay at hindi ka. Pero kay Kibuloy, iba. At marami pang mga ganitong klaseng kulto na 10% ang bigayan. sunod sa isang sistema ng donasyon na tinatawag na tithing. Ang konsepto ng tithing ay simple lang. Ang donasyon na ibibigay mo ay dapat 10% ng iyong kinikita. That is the tithes. Matigas ako sa pangangaral ng tithes. Hindi ka lang magbigay ng yung tithes, magnanakaw ka na. Pagkatapos magbigay ka ng tithes, huwag mo na baguhin yon because that is already God's will. Siya na ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Tithes, 10%. Kung ikaw naman ay may magandang trabaho, ay bibigyan ka ng financial quota o fixed donation. Itong halaga na ito ang kailangan mo ibigay. I have given right away a financial quota, like just right away. When I get back, I just baptize and then they're giving me like 2,000 Singapore dollars. Isa ring paraan para may maiambag ang isang miyembro ay maging isang ganap na full-time spiritual worker. Ang spiritual worker ay ang mga taong nasa loob ng simbahan na nagtatrabaho para sa kanya. At sa tuwing matatapos ang isang event, kinukumbinsi ang ibang miyembro na maging full-time spiritual worker ni Kibuloy. Kadalasan, mga teenager na miyembro ang kanilang kinukumbinsi.
Sinasabihan sila na baka ito na raw ang kanilang great calling. Towards the end of the events, there is encouraging message that whoever want to join and become a full-time worker, it's going to be a great calling. This is the best calling of your life because you're going to be serving the best, which is your Lord Jesus Christ. Mga manggagawa sa Espiritu. Yung manggagawa, yun ang tatanggap ng reward. Ang reward ay buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayong manatiling new convert. Huwag kayong manatiling disciple. Huwag kayong manatiling member. Kailangan maging worker kayo in the Spirit. Pagka-worker in the Spirit na kayo, anak na kayong tunay ng Diyos na pwedeng pagkatiwalaan din. Hallelujah. At kung ikaw ay sanang ganap na full-time spiritual worker, isa sa iyong mga trabaho ay ipapadala ka sa iba't ibang lugar para maglibot at manghingi ng donasyon. So I can tell you how we get a lot of money. Number one, pretend that you are a student. Tanaw si Arlene Stone. Yung kumalaban sa kanya ng husto. You are a student, you are self-supporting student, and you are doing this for your study, to continue your study. You don't have parents, you don't have family, and yet you are surviving as a student. So they will give you a big chunk of money because they feel terrible. Now the other thing is, we pretend that we were deaf. Kasi marami sa ating mga kababayan ang maawain. Oo. Lalo sabihin, estudyante ako, tulungan nyo, bebentahan ka, ganyan. O, para may kita ho ako pangbaon mo sa eskwela. O, bibili ka, mapipilitan ka dahil yun nga, mababa ang maawain eh. Maawain tayo eh. Diba? Tuloy. Deaf and mute. So we try to do the sign language pretending that we were deaf and mute. Ang iba naman ay pinaglalako ng puto, utap o mga kakanin para ibigay ang pera na kinikita sa simbahan. Membro ni Kibuloy nagpalimos sa airport para ibigay. Ito yung isa pang pastor eh, Joel Apolinario. Ito yung pinahinto nila Duterte, no? Ni Raid ho ito, ni Raid. Oo. Ewan ko kung nakakulong pa ito. Kasi, yun nga, nag-i-invest ang pera yung mga miyembro niya at meron namang natatanggap na interest pa. Wala akong nagreklamo dito eh. Wala. Basta pinahinto ni Duterte ito. At yun nga, sabi niya, mapapahama kayo dyan. Kaya niya pinahinto. Oo. Yun ang istorya nitong Apolinario na ito eh. Pastor Joel Apolinario. Wala akong nagreklamo dito, wala. Hindi kagaya ito si Kibuloy, isang tamakmak ang reklamo. Oo. Kay Kibuloy, anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Kasi wala nang membro mo na nagpinta ng photo. Naku, Kibuloy. Ang lalaking ito ay pumapasok sa mga fast food chain para magbenta ng otap. At ayon sa kanya, siya daw ay isang self-supporting student. Nakakaawa. At sino ba naman ang ayaw tumulong sa may ganitong sitwasyon, di ba? Ang kaso, ang babae kanyang binibentahan ay dati palang full-time worker ni Kibuloy na ganito rin ang trabaho. Dati ako ganyan. Dati trabaho ko yan. Dati ako kay Kibuloy. Itong trabaho ko, namimigay ng letter sa mga customer sa fast food. Nagtitinda ng kakanin, pastillas. Ganyan din ang trabaho ko. Todo tanggi pa ang lalaking ito na hindi raw ito para kay Kibuloy. Alam mo, kilala ko yun. Para kay Pati rin yata ho yung mga umaakit sa pampasaherong bus. Yung biglang nagsisigaw na may microphone pa. Tapos may Biblia. Oh. Mamaya pagkatapos yung magnangakak nun, magbibigay na ho yun ng sobre sa mga pasahero. Tawag dito? Parang gift eh. Parang gift ang nakalagay eh. Oh. Parang spiritual gift yata whatsoever. Hindi ko binapansin eh. Pag kami ganun, naiinis ako kung ano-ano sinasabi.
Pastor Kibuloy yan. Hindi. Determinado ang lalaking ito para lamang makabenta at kumita ng pera. Ito pala'y sa kadahilanang binibigyan sila ng kota na kailangan nilang abutin sa araw na iyon. At para mapadali ang pag-abot ng kanilang kota, nagpapanggap silang self-supporting student. Nagpapanggap silang walang mga magulang, at ang mas malala, nagpapanggap silang bingi o pipe. Ginagawa nila ang lahat para lamang maabot ang kota, dahil kung hindi, tatanggap sila ng kaparusahan. Meron po itong 433,000 views. Oo. Matagal na ho to, 8 months ago na. Nagka-interest lang ho ako. Nakita ko kasi. Dito sa nag-i-scroll ako ganyan, nakita ko. Pag wala kami remittance noon, alam mo ang ginagawa sa amin? Pinapaskwat. Same mo. Logbook. Yung lalaki namin kasama, wala talagang remittance. Binugbog, sarado ni Dandy Kabahog. Pag wala kang remittance dyan, ito torture ka. Grabe, tila ba kinukondisyon ang mga utak ng mga miyembro nila na kailangan palagi silang magbigay ng pera para lamang sila ay makapunta sa langit. Gagawin ng lahat, magsinungaling man, manloko ng ibang tao para lamang may maibigay sa simbahan. Tila ba di ka pwedeng sumuway sa mga utos nila dahil para sa kanila ito na isang malaking kasalanan. And then you have to be obedient. Like you don't question whether you understand or not. You don't question. It's called for absolute obedience. Imaginin mo, 7 milyon ang naniniwala sa kanya at ganitong sistema ang kanilang ginagamit para magkapera. Ilang milyon kaya ang kinikita ng simbahang ito taon-taon. Pero hindi totoo yan. Ayon kay Arlene Stone, wala hong 6 na milyon nga sabi. 6 na milyon? 30,000 lang siguro sabi niya. Maggamit nga kayo ng math. Oh. Pero ayon kay Las Cañas, front lang itong si Kibuloy. Oh, ni Duterte, di ba? Kaya di na nakakagulat makakita ng mga ganitong gusali kapag may-ari ng simbahang ito. Ang mga gusaling ito ay nakapangalan lahat sa simbahan. At kung isa kang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay talagang nakaka-proud na makita kung saan napupunta ang iyong donasyon at ang iyong pinaghihirapang pera. Dahil nga sabi ni Kibuloy, Ngunang kamombisan pa ang inyong nahatag, 10 pesos lang. Kung saan mga tagiya rin. ang problema, saan nga ba napupunta ang milyong-milyong kinikita ng mga negosyong ito? Dahil ang mga gusaling ito na kanilang naipatayo naggaling sa pera ng mga sariling bulsa ng kanilang miyembro ay hindi lamang basta simpleng gusali. Kumikita ito ng malaking pera o sa madaling salita, ito ay isang negosyo. Negosyong naipatayo dahil ginawang puhunan ang mga tithes, offering at donasyon ng mga miyembro. Saan napupunta ang milyong-milyong kinikita ng mga negosyong ito? Nakakatanggap ba ng kahit piso man lang ang mga miyembrong nagpuhunan sa mga negosyong ito? Hindi natin alam at baka hindi natin malalaman. There are three possibilities here. You are either the son of God, or you're delusional, or you're a very successful con man. Kung ano man ang estado niya ngayon, ito'y dahil sa mga paghihirap ng kanyang pinulag na mga miyembro. This may be the most beautiful spot in the Philippines, and it's paid for by people who live on $2 a day. So how do you justify your life? Kaya sweldo ng mga tao niya, $2 a day. Ha? Style. I mean, your watch could probably feed 100 families for a month. If it's not God's will for me to... Yang relo mo kaya pakainin 100 pamilya sa loob ng isang buwan. Biglang nagngangakak si Kibuloy. Ito yung masagot ni Kibuloy. Layo. Well, these things I have, you can take it away. It is God's will that we follow. If it is God's will for us to live like this, you can have a broken heart looking at me, but what can you do? Grabe. Naisip ko, kailan kaya ito matitigil? Hanggang sa... Wanted na ng FBI sa Amerika ang religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa pagkakasangkot umano sa sex trafficking, panloloko at pagpupuslit ng pera. Pebrero noong 2022, naglabas ang FBI ng Amerika ng wanted poster ni Kibuloy.
Ayon sa FBI, sangkot siya sa iba't ibang krimen kabilang na ang sex trafficking sa mga menor de edad, smuggling ng bultong-bultong pera, at pamimilit sa mga miyembro na manghingi ng donasyon na kunwari mapupunta sa mga charity, ngunit ito pala'y para sa mga proyekto ng simbahan at para sa magarbo at maluhong pamumuhay ni Kibuloy. Inaasahang pupunta ngayong taon sa Amerika si Kibuloy para harapin ang patong-patong na kaso na nakasampa sa kanya. At kung isa kang miyembro sa simbahan ni Kibuloy na nanonood nito, wala akong intensyon na insultuhin ang iyong pagkatao, ang iyong paniniwala at ang iyong pananampalataya. Sa totoo lang, naniniwala ako na ang pananampalataya at paniniwala ay isang makapangyarihang bagay. Kaya nitong magbigay ng lakas ng loob, magbigay ng pag-asa, at kaya din nitong pagkaisahin ang mga tao para gumawa ng mga mabubuting bagay. Ngunit ang pananampalataya at paniniwala ng isang tao ay maaaring pagsamantalahan ng mga taong sakim at uhaw sa kayamanan. Pag humingi ako ng eroplano, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng helicopter na maganda, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng malawak na lupain para sa operation ng Kinam, bibigyan niyo ako. Hingi ako ng 13 billion pesos para magpatayo ng kingdom. At kung isa kang membro o nagbabalak maging membro ng simbahang ito, gusto ko lang buksan mo ang iyong isipan at tanungin mo ang iyong sarili. Totoo nga ba siyang propeta o isa lamang hamak na negosyante na ginagamit ang pangalan ng Diyos para kumita? Basta ako mga boss, di ako niniwala dyan. Na yumaman siya ng ganyan dahil sa abuloy. Nagsimula lang siya sa 15 miyembro. 1985, 39 years lang. Bakit? Gaano kahirap mang-brainwash ng tao. Lalo na yan, sinasabi niya, siya ang son of God. Appointed son siya. Sino? Kalukuhan mo yan? Oh, mas naniniwala ako kay Las Cañas na front lang yan si Kibuloy ni Digong. Yun lang ho yan. Kayo ba? Ha? Aeroplano, helicopter, magaganda sakyan, milyon-milyon, bilyon-bilyon. Hindi ako naniniwala. Mas naniniwala ako kay Las Cañas. Shout out Kalat ni Baya. Hello, Miss Akira Milus. Pleasant day. Ingat, sabi niya. Kalat na ulit. Good evening, Karoke. Batutahin mo na, Karoke, sabi niya. Regards, Maver. Sana walang maging problema. Librado Ludovico, shout out ha. Blessed morning po, Karoke, and to all Karoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Dapat lang ICC lang ang sagot sa lahat ng ginawang kahayupan ni Tandang Durian Dutae. Tsaka ano mga boss? Dapat maganda maging iimbestigahan ni Senator Ricen Tiberos sa Senado ang mga kayamanan ni Kibuloy. Yun ang magandang nangyari riyan. Kasi ganun din na nangyari kay Senyor Agiw, di ba? Paano ka? Sabi ni, magaling umimbestiga si Bato ron ha. Sa totoo lang, believe ako kay Bato ha. Oo ha. Paano kayo naniwala dito? Kasi nagpapalit siya ng boses. Kuminsan boses babae, kuminsan boses bata. Ganito. Maraming tinanong si Bato. Na sinagot naman ng mga miyembro na itong si Senyor Aguila. Malamang ganun din ang mangyayari sa Senado kung lalabas itong si Kibulog ha. Kalatibaya ulit ito. Bahag, akala ko ba matapang yan? Puro lang mura at walwal. Ang alam pero bahag din pala ang buntot. Wala na akong believe sa lango na yan, sabi ni Kalat ni. Wala akong believe talaga dyan. Kalat ni Baya ulit ito. Mga mukhang adik na mga lango. Kalat ni ulit ito. Talong. Baka tinalong na lango.
Ay, sabi niya. Librado do Bicol ito. Tawa-tawa siya. Kapatid ba kamo ni Amy Duterte Manotok? Si His Excellency, anak siya ni Lacson. Tingnan mo ang baba compared kay Irene at Bonget. May balita ang ganun. Di ba? Dahil may picture, pinag-compare yung picture ni Lacson at saka yung mukha niya eh. Oo. AJ Reyes, mukhang hawig nga. Mukhang nasingitan si Apo. Mayor yun yung Lacson ng Maynila. AJ Reyes, shout out Ang utak niyang pang-mental ang utak niyan, pang-mental, pasok nyo na lang kung walang ICC tapos kuryente nyo para matodas na. Di tapos ang problema niya. Magpakamatay na lang siya. Galit sa AJ Reyes. Ito, Ferdinand Natividad, welcome to the club. Walang breeding mga Duterte, puro bastos ang mga bunganga, masahol pa sa askal. Sang-ayon ako sa inyo dyan, Ferdinand Natividad. Wala talaga. Kung minsan nakikita ko, puro tato, pati si Sara, ang tato, laki tato sa hita niya, sa binte, laki. Hindi mo pa alam, baka sa ibang parte ng katawan, baka meron pa yan. Kung minsan nagpapakalbo yan, si Sara, di ba? Nakita niyo na yung picture niya sa kalbo? Oo. Tama yung babae. Oo. Tama yung babae. Yung galit na galit. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Rox. Kanina pa po ako naghihintay, ngunit hindi ko po makita. Akala ko wala na po ngayong vlog. Late tulog na ako, sabi niya. Na-late ba rin ako kagabi? Ngayon lalo. Ladies Anita ulit Nasobrahan na sa gamot si digong nyo. Kaya ganyan na ang pananalita. Palagi ko may sira ng utak niyan, yung natatakot sa ICC. Tagal na nagsasalita ito na parang wala sa sarili, sa totoo lang. Maski na nung nangangampanya. Sabi, ano to? Maski na sa barangay, wala akong ganun mga kampanya. Kasi kagawad lang, hindi. Ladies Anita ulit Tama si ate. Ang bangag ay si digong nyo. Halata yun, pananalita niya, halos di na natin halos maintindihan, bulol. Diba? Ganun naman, mula umpisa, ganun na siya eh. Ladies Anita ulit Senadora Amy Manotok Marcos po, siya ate. Senadora Amy Manotok Marcos po, siya ate, sabi niya. Wala, pinalitan nga eh. Ginawa ngang Amy Duterte Manotok eh. Yannick Ordobe, shout out. Ang dami niyang pinapatay. Mayor at vice mayor, hindi niya BFF tiyak. Gaganti din ng mga yan. Yun nga pagkatawa ko, Yannick, bakit walang nagkakaso sa kanya doon sa mga nangamatay na yun? Yun ang tanong. Hindi naman natin alam kung totoo siya nga, di ba? Mga sniper lalo yung mayor ng Tanawan, Batangas. Sniper wala akong nangyari ron Hindi yata nahuli kung sino Ladies Anita ulit Matapang si ate magsalita, humanga ako, walang takot, mabuhay ka ate. Taray ang katulad Mabuhay ka ate Taray, ang katulad mo kailangan ng taong bayan sa pagkakaisa sa katotohanan. Keep it up, sabi ni Ladies Anita. Bumilib siya doon sa babae Ladies Anita ulit Sir Roque, yung mayor na binaril sa flag ceremony sa Batangas. Yung mayor Halili. Si digong nyo pa din ang nagpatumba. Walang walang doon Hindi malaman Basta yun, sinabi ni Digong na saka. Kasi marami yun. Meron pa siyang shame campaign yun Pagka drug pusher ka, lalagyan ka, ipaparada ka sa lasa. Pag snatcher ka, lalagyan ka ng tag, paparada ka. Yun ang style ng Mayor Halili na yun Bandang huli, sabi ni Digong, saka rin galit siya kay Digong. Pagka nakapagpakita ka ng ebidensya, ako mismo maglalakad sa plaza na may sabit.
Sabi niya kay Duterte, pumalag eh. Patay eh. Nasikmura ni Digongyo na pumunta sa burol ni Mayor Halili. Sumilip siya para nagpabaril. Sumilip siya pala ang nagpabaril. Grabe. Ang tibay na sikmura. Hanip. Sa dilang hanip ka, Digongyo. Parang pelikula ba? Ganon. Lilis Anita. Parang, wala siyang alam. Pumunta siya ron eh. Pelikula nga eh, di ba? Flor de Lisa M, shout out. Si Rox, nakakarindi na ang pinagagawa ni Digong. Gumugulo ang bansa dahil sa kanya. Sana pumunta na ICC para magkaalaman na po. Sana nga. Marami na nag-iintay niyan. Oy, RSDZ. Mabasa pangalan mo, friend. O, ito. Friend Jane, ito pangalan niya. Oh. Admin Rich. Yan ang kanyang FB page, Admin Rich. Go Admin Rich, go, sabi ni Oyers Derzer. Maintindihan? Ladies Anita ulit. Si Roque, nabalita ako na pagsisipakin ni BBBM ang mga appointee ni Digongyo sa Malacanang para matigil na ang mga spy ng dating administrasyon na si Digongyo, para matigil na daw ang mga usap-usapan. Sana nga sa madaling panahon sibakin na niya ang mga kobra nasa paligid ni BBM na mga makamandag. Marami yan. Bago umalis ang Digong, pati ko Supreme Court may mga pinwesto yan eh. Sa COA, siya rin ang nagpwesto. Sa Ombudsman, siya rin ang nagpwesto. Tamang duda pa rin ako dito kay si Rimulya, di ba? Kaya dapat talaga yung mga advisor ni His Excellency medyo malalakas ang pang-amoy. COA, 51 billion, asa na mga investigasyon? Asa na nag-imbestiga na 125 million in 19 days, ubos. Walang nag-iimbestiga. Di ba? Ano nangyayari sa Davao? Nangangalunod na sa baha yung mga doon. Walang Walang pangil yata ko di ba? Yata Yan ba sa palagay nyo? Noel B. Matela, shout out. Huwag mag-alala si Digong, maraming fentanyl sa dahig, hindi siya mabibitin ng supply doon. Patay tayo dyan. Noel B. Matela ulit Kapag manlaban si Digong, taniman na lang nila ng baril at droga para karma niya na yun, sabi niya. Si Oy RSDZ na naman Sir Roque, mawawalan niya ng fans from Digongyo kapag nakulong si Duterte. Kaya galit na galit, gustong manakit ay mangagat. Moody Muma, shout out Hi sir, good evening po. Salamat at nagkakaisa ang matitinong mga Pinoy na ibigay na yan sa ICC, ngunit lahat na sana sa listahan ng ICC dapat ibigay na sa ICC, as in lahat ng involved sa ICC upang mawala ang salot sa Pinas, lahat lalo na ang mga China. Huwag iboto, pakiusap mga Pinoy dyan sa Pinas, David Alvin Mendoza, shout out. Hello po Karox at sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa lahat. Kulang pa nga po yan 33%. Kung ako po ang kukuha ng percentage, baka umabot pa sa 99.9 ang mga sumasang-ayon na imbestigahan yan si Digonggong. Kasi dudukturin ko ang resulta dahil alam ko yan talaga ang pulso ng bayan. Ang tapang ni ate magsalita, yan ang dapat. Huwag tayong matakot. Kailangan natin ang ganyan mga Pilipino. Tungkol naman po kay Amy Lacson Marcos Manotok Duterte, sa palagay ko po may crush yan doon sa
dalawang anak na lalaki ni Digong. Kaya kahit kapatid niya ipinagpalit niya sa mga Duterte, konting hasa pa ng baba mo at baka matuhog mo sakali ay yung matandang Duterte. God bless po, Karoke. Ikaw naman, anong palagay mo kay presidential sister? Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Wala na talaga maisip to si Digong na ito. Gusto niya talagang sirain ang ating bansa dahil sa isang demonyong katulad nitong Digong at katandem pa ang Kibuloy na to. Grabe ang mga utak nito. Siguro dahil wala na silang maisip kung papaano malulusutan ang kanyang mga kaso. At ito na siguro dadating na ang karma sa kanya at ang mga kasabwat sa mga krimeng pinagagawa nito. Sana dumating na ang hustisya sa mga inapi at pinapatay nila kasama ang pandarambong sa kaban ng bayan na nagpalubog sa atin. Walay. Siya nagpwesto doon sa COA Siyempre nasa COA, ha? Siya nagpwesto doon Oo. Moody Muma ulit, Hi, sir, ulit. Agree ako sa inyo, girl. Kami dito sa USA, gigil na gigil din kami kay Digong nyo. Tama, girl, si Digong nyo. Ang bantag. Kaya mga Pinoy, magbago na kayo ng pagboto. Salamat, sir, sabi niya. Elizabeth Iscari ulit, Ito namang babaeng nagsasalita na yan, Sir Rox. Galit na galit sa mga Duterte. Diyan nakikita na itong pinagsasabi ni Roqueng Bakla na magkakagulo daw kapag inaresto itong Digong na ito at alipores niya dahil daw aalsa ang taong bayan. Sino sasama dyan? Isang damukal na ipis, daga at mga lamok. Ang daming pera niyan, kala mo. Kaya niyang gumawa ng ganun. Sa gutom ng tao. Pero palagay ko, mahihirapan. Elizabeth Iscari ulit, Pwede ding mag-alsa ang mga tao sa Rox kung maglalabas sila ng bilyon-bilyon. Yun, sabi ko para bayaran ng mga tao. Yan ang tingin ko sa Rox. Yun din ang Yun din, Kaya lang, mag-aalsa sila, masasaktan lang sila. Masasaktan lang sila, hindi rin sila magtatagumpay. Kulang kung tao lang, kulang. People power kaya lang, daming to. Mga madre, pare, mga estudyante, doktor, lahat, mga PWD, lahat, madre, kaya nag-succeed yung people power 1. Pero kung ganyan lang tao, maraming ganyan na nung panahon ni Marcos. Mga rally-rally ng tao, binobomba lang sila ng tubig yung tubig pa galing pa sa Pasig River, mabantot, di ba? Pagka tanamat, taalis na sila. Raul Villanada ulit, Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. Good health always. Salamat. Raul Villanada ulit, Hindi magtatagumpay ang secession ng Mindanao. Lumang tugtugin na yan. Hinaing lang sira ulo yan. Elizabeth Iscari ulit, Sir Rox, paano ang mag-imbestiga dyan ang mga ninakaw ng pamilya Duterte? Ang alam ko, kasabot kasi yung mga mag-iimbestiga. Yun lang. Tao niya yun, nasa COA. Alam ko, tao niya yun. Bago siya bumaba, lahat ng mga alam niyang nilagyan niya ng pinuwestuhan niya kaya malakas ang loob niya di ba? Kita mo naman yung grave threat na sinampa sa kanya ni Franz Castro. Hindi man naka-pers base Abdul Mapakpak o Abdul Pakpak. Sang-ayon ako dyan, sabi niya. Welcome to the club, Abdul. Alberto Olaer, shout out Karoke, dapat niya si Atty. Harry Roque, dapat sa kanya madisbar kung ano-anong sinasabi, kesyo magagalit ang taong bayan kung magsalita parang hindi abogado. May pabola-bolang kristal pa, Karoke. Totoo. Papalit nga siya kay Madam Auring. User, shout out.
Good morning, Karoke. Dapat lahat ng tabogong patuloy na naniniwala kay Duterte ay lumipat na sa Davao. Total naman, mga utu-utu sila na kahit anong sabihin ni Duterte ay pinaniniwalaan. Walang pinag-iba sa mga kulto na pag sinabi ng pastor nila na kulay itim ang puti ay paniniwalaan. Doon sa babaeng nagsalita, nabudol lang siya ni Duterte at hindi ni Da Junior, ay ang tawag po diyan kalahating tabogo. Dahil ang kalahati lang ang katotohanan ang pinaniniwalaan. Ano po ang tawag niya sa 20 pesos na kilo ng bigas na pinangako ni Da Junior? Sarap lang panurin na halos magpatayan na ang mga DDS, ang Marcos loyalist, habang si Atty. Leni Robredo ay patuloy ang hakot ng mga parangal sa abroad. Totoo yan. Sa mga tabogong nag-aaway-away ngayon, sana kumain pa kayo ng 3 beses isang araw. Masaklap lang nandamay pa kayo dahil ayaw nyo sa malinis na track record ayon sa COA. COA awardee pa yan si BP Leni, di ba? Tinapon ng Comelec. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, shout out. Christy Ansen, shout out. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan sa Italy. Xerox, sabi ni Tia Delio, kailan po kaya matatapos at magsasara ang puting tabing sa palabas ng aking Apulakay? Ano po? Araw-araw siya na lang ang po palagi ang laman ng plato sa pagkainan ng ating mga kababayan. Kundi litsong butanding parang inihaw na butete ang mga itsura na makikita mo sa palabas. Ay naku po, Apulakay, kailan pa kaya patatahimikin ang sobrang gulo ng mundo? Magsimula nang ikaw ay naupo. Hanggang ngayon, nakalayas ka na, ayaw mo pa rin tumahimik. Di ka naman itsurang mga Korean boys para pagkaguluhan ka palagi. Or itsurang Tom Cruise man lang. Ano? Baka tumbong. Diyos ko po naman, Lord, sana kahit man lang sa nalalapit mong paglalakbay sa mundo, bigyan po ng dignidad ang sarili mo at iahon mo sa kumunoy ni Taning. Aanin mo po ang kayamanan, ang kasikatan, di mo naman po sila mabibit-bit, di ka naman nila sasamahan. Yun lang po your honor. Sana lang po talaga magkaroon na po ng ending. Ang sobra na pong nakakasukang mga palabas araw-araw. Sobra na po tayong sikat na sikat sa buong mundo. Talagang sobra na pong nakakahiyang maging Pilipino dahil po sa mga pinaggagawa ng mga hinduropot, ng mga kurimaw, past and present na nakaupo. Sobra-sobra na po tayong bugbog sa kahihiyan, pero ayaw pa rin magsitigil ang mga buwisit. Hanggang sa muli po, ibang basyang bumabati ng magandang buhay. Sa lahat po ng Rocky Warriors, ang inyo pong lahat, ang tunay pong nagmamahal. Ito po ang asungot ninyong Tia Deli. Ay, Tia Deli ka. Soylo Flores, shout out Joe Flores, my friend, shout out. Menopause Snack, shout out. Tagal na wala si Menopause, si Joe. Ang tamang terminology na dapat kay Digong ay hindi matigas. Mas tama siguro yung matigas ang ulo. Ang matigas kasi ay sina Asyong Salonga, Baby Ama, iba pa. Matapang lang naman si Digong kasi nasanay siyang may koneksyon mula noong bata pa siya. Tatay niya gobernador, tapos naging cabinet member. Nasanay siya ng ganun. Ang hilig niyang bansagan ang ibang tao na malaki sa layaw, samantalang siya ang laki sa layaw. Ay, yun nga siya sabi nga ni Ka Percy, lahat ng sinasabi niya baliktarin mo. Yun lang yun. Ba, Soylo Flores ulit Inuna ni Amy ang
Inuna ni Amy ang libog niya kaysa kapakanan ng mga tao. Isipin mo, nung na-exile sila, wala si Amy sa tabi nila. Nasa Morocco siya, naglalampong, nagpapakamot ng kati-kati. Paano hindi mo sasabing inuuna niya ang libog niya kaysa sa taong bayan? Paano mo iboboto yan sa susunod na eleksyon? Sobrang gago at tanga. Galit si Zoilo Flores kay Amy Duterte Manotok, ha? Cassandra Daisy, shout out, ha? Yan ang tunay na survey. Palakpakan si ate. Dalawa ang asawa ni Digong nyo and counting. Nag-kiss sa lips sa harap ng TV sa isang Pinay na lumapit sa kanya habang presidente. May pinagmanahan si Kibuloy. Sempre they're blacks together. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Ganun lang yun. Normando Reyes, shout out. Arox, hindi ba kulang yung Amy Duterte Manotok? Bakit hindi niya ginawang Amy Lacson Duterte Manotok? Ito, Armando Cabrera, shout out, ha. Nangangarap ng gising si Alvarez at Digong. Tawa-tawa siya. Gustong maging Lord of the Ring. Tayo dyan. Elena Lebron, shout out, ha. Kana si Butete Roqueque, trying hard na yan sa kunwari Duterte pa rin siya dahil may kontrata pa rin siya sa ICC. Si Bato, kung huhulihin siya sa ICC, mamimiss raw niya ang kanyang mga apo. Oy, apo kaya baka si number 2, number 3. Marami na si Batong puhunan. Anong nangyari? Anong nangyari ba sa mga abogado? Ngayong parang natiriring na sila ngayon. Naging digong na dragon na dalhin na lang kaya ang mga trolls ni Digong sa Bermuda Triangle. Lily Chang, shout out, ha, sabi niya. Meta survey favoring Duterte to be arrested by ICC. Wait lang. Magpapasurvey din yan si Digong sa Pulse Asia and other paid survey. Malamang 80% in favor of Digong. Pwede. Galing ni Lily Chang. Jane L. ulit, sabi ni Jane L. Yung secession issue na yan, Sir Rox, ginagawa lang yan ni Diggs para ma-divert ang tunay na issue, which is ICC at arrest warrant na malapit na. Medyo tagumpay naman ang konti si Diggs sa kanyang strategy kasi pinag-uusapan ng media. Pero kung hindi patulan ng media the issue will die down. Diggs, gawa ka naman ng mas magandang issue gaya ng paglalagay ng brace sa liig, pag-upo sa wheelchair o yung tech na maawa na agad-agad ang mga madlang people. Wala na yun. Bebenta pa kaya yun, Jane? Laos na yun, eh. Kaya nag-iisip siya ng bago. Ikaw naman. Jane L. ulit, si ate gigil na gigil kay Diggs. Tawa-tawa siya. Ate, kaya pahinto-hinto si Diggs sa pagsasalita kasi nga may sakit. Hayaan mo, te. ICC ang bahala dyan. Tawa-tawa. Si Amy defector ng Marcos, Kaso, ayaw din sa kanya ni Baste. O paano na yan? Ayaw na sa kanya ng mga Duterte. Umayaw ka na rin. Siya sa apelyidong Marcos. Saan na ngayon siya lulugar? Dead ba ang political career ni Manang Amy, Sir Rox? Ito ang magandang halimbawa ng naghahangad ng kagitna, sang salok ang nawala. Galing mo naman, ha? Jane L. ulit, isama si Robin Hood sa The Hague para naman may entertainment si Diggs at Bato. Kakantahan
niya sila ng "You look wonderful tonight." Totoo yan, ha? Jane L. ulit, baka bibigyan ng ultimatum ni Diggs si Harry Roque na hindi ginagawa ni Harry ang trabaho niya ng maayos. Kasi bakit nakalusot ang ICC sa Pinas? Bakit di napigilan ni Harry? Bakit di natimbrihan ni Harry si Diggs na papunta ng Davao si Browner? Kaya ayan si Harry, umiikot ang puwet, hindi malaman ang gagawin. Totoo yan, totoo yan. Lee Chang ulit, Si Imer, eto mo, may sumagot sa akin na hindi ito sabi ko na nga. Eto magaling si Lee Chang, Ha? Sabi ni Lee Chang. Si Imelda, kumandidato noong 1992 presidential election, garnering 1 million votes with BP team Amay Bisaya. Galing talaga ni Lee Chang. Si Bongbong lost national election several times. Panahon lang ni Pinoy na naging senador. Yun. Yan, sasabihin mahal siya tao. Talagang hindi maganda nangyari, ha? Nung nakaraang eleksyon, talagang di ako bumilib dun. Masyadong garapal yun. Totoo lang. Di nga maipaliwanag, 1 hour, 20 million. Pumasok. Hindi maipaliwanag. Di ba hanggang ngayon, hindi maipaliwanag ng kumulik. Di siyang ulit, Hindi ko yan ipapalo yung ating na maka-BBM. Tama ang akusasyon niya kay Duterte. Pero parehas adik si BBM saka si Baste, Pulong at Digong. Yan ang tama. I know them anyway. Di siyang ulit, That survey is from Meta, like the Google trend. Al-Ulalia, shout out, sabi niya. Maganda naman at marami ang naniniwala na dapat imbestiga si Duterte sa kanyang mga krimen at pambubudol. At marami din sanang mamulat na kaya nakaupo si BBM at Sara walang AIDS ay dahil sa minanipula ni Duterte ang 2019 at 2022 election gaya ng natuklasan ng TN Trio. Good day, Xerox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Totoo yun. Jerome Mark, shout out. Pasok ICC, take the Duterte and Harry Roque. Patay tayo dyan. Eddie Lim, shout out. Ay di sumama si Robin kung iyon ang gusto niya. Di ba? Sasama yan. Ako, sa totoo, di sasama yan. User, sabi ni user, ang pag-aresto kay Digong ang pinakatamang gagawin. Kung makipagbarilan siya, yun ang magpapatunay na guilty siya at duwag siya. Nung si Dilima, inaresto, matiwasay na sumama, nagpakita ng katapangan, hinarap ang mga kasong walang katotohanan. Pero sa huli, napatunayan na siya ay inosente. Ikaw, Duterte, at ikaw, Kibuloy, Aguirre, Roque, Panelo, Bato, Pulong, Sara, pagsisihan nyo ang inyong mga kasalanan habang may panahon pa. Dahil ang nangyayari sa inyo ngayon ay paalala na yan nang nagsasabing sa akin ang paghiganti, kilala nyo na ba siya? Yun. Si ano yan? Ka Percy, at si Ka Karma, Hein Balsera, welcome to the club. Welcome ICC, sabi niya. African Sai, shout out, Marilo Pabianak, shout out, sabi niya. Salamat sa Panginoon at sa mga truth vloggers like you po, Tyrox. Mas marami ang nakakaunawa sa tunay na naging sitwasyon ng EJK. Naway luubin ng Diyos na mapanagot ang mga may gawa ng pag-abuso sa kaawa-awa nating kababayan. Good day po, Tay, at sa mga ka-warriors. God bless as always. God bless, Marilo Pabian. Stay safe ka riyan. Yun lang yun, Ingat ka dyan, nak, sa totoo lang. Sabi ni Marilo ulit, isang malaking
isang malaking kalokohan na naging number 1 senator itong si Robin. Imagine, andyan nakaupo sa Senado at tinatawag na honorables, tapos ang sahod galing sa taong bayan, at maririnig natin na ang pagkiling niya sa leader na naggawa ng maraming pang-aabuso sa mga Pilipino. Totoo, si Kimo talaga. Si Kimo yan, si Kimo. Dapat na magising ang mga Pilipino or else di na tayo makakaahon sa kaganitong kahirapan. God bless our country, sabi ni Malu. Marilu ulit, oh. May command din po tayo si Inday at May command din po tayo si Inday Ating. Masyado siyang bias. Napapanahon ang issue kay Digong. So banat to the max siya, pero super ganda side siya. Super gandang side siya sa kasalukuyang nakaupo na ang ganda ng picture na ipinoproject niya. Yun nga eh. Propagandista din siya. Propagandista din po ang kakahantungan. Wala siyang sariling komentary. Bakit need pang may mag-interview sa, at baka napansin ko po tayo, wala siyang accent na taga Mindanao. Yung legit na dila, diretso siya. Malay po natin, isa siya sa may seminar na need attend for the topic. Totoo yan, Marilo, galing mo. Talagang mahirap lumusot dito sa Rocky Barrios. DZD Sigurd. Shout out. Sir Rox, ano po ang name ng lady na nagdidepensa kay BBM? Thanks po. Yung sinabi na kanina, nasabi ko dyan. 3JCO po. Sir Rox, ang survey ay magiging totoo lamang kung ang mga sinusurvey ay mga estudyante, schools, teacher, at yung mga ordinary people. Hindi yung isusurvey mo mga DDS natural. 90% ang favor kay Diggs. O, diba? 3J Show po nito. Hindi hiwalay ang Mindanao sa Philippines. Nagugulo lang si Diggs para nga mahati ang issue na hindi mapoko sa ICC at sa kanyang arrest warrant. Wala namang dahilan o matibay na dahilan para humiwalay ang Mindanao. Totoo. Yung utak niyan. Tama yung babae. 3J Show. Kung ano-anong pinagsasabi. Brain damage. 3J Show ulit, oh. Si Rox, pinagmamalaki kasi ni Diggs na abogado siya at alam daw niya ang kanilang karapatan humiwalay sa Pinas. Masyadong minaliit ni Diggs si BBM na wala raw alam. Hindi nga abogado si BBM, puro napapalibutan ng mga abogado di Campanilla. Yan ang mismong asawa niyang abogado rin. Kaya yang si Diggs, kayang-kayang tapatan ni BBM. Siguro kaya sobrang asar ni Diggs ngayon kasi nga hindi siya pinapatulan ni BBM. Once napatulan niya ni BBM, didiretso na yan sa ulungan sa dahig. Totoo yan. Yun lang yun, ha. 3J Show ka. 3J Show ulit, oh. Sir Rox, mabuti naman na pumayag na si YP mo. Natuloy na ang kanyang surgery. Konting tiis lang. Before you know it, tapos na yan. Oh. Salamat sa papalakas loob mo sa akin, ha. Tutulang. Yung recovery time niyan, kahit 2 weeks, basta wag lang siyang magbubuhat ng mabigat. Kumain ng mabuti at higit sa lahat, prayers. Totoo yan. Di mo namamalayan, fully recovered ka na. Ang daming nagpe-pray for her. Basta go, go, go. Go, go, go lang. God is good all the time. And all the time, God is good. Totoo yan, friend. Kapag nakakaramdam siya ng anxiousness, pray agad and ask the Lord to remove her anxiousness. Tsak yan, mawawala agad ang kaba niya. Basta magtiwala lang siya sa Diyos at makakaraos din siya successfully. Totoo yan, friend.
Hindi, mabait siya, kaya hindi yan pinapabayaan ni Lord. Totoo yan. 3J show ulit to. Si Rox, mas importante pa kay Bato na namimiss niya ang kanyang apo. Pag nakulong na siya, puro yung mga pinatay nilang mga walang kamalay-malay, di importante sa kanila. Ngayon, pagbabayaran nila ang kanilang kasamaan. Si Rox, simple lang naman yan eh. Kahit na ang tao hindi naniniwala sa Diyos, doon na lang sa law of nature, hindi nila matatakasan. Totoo yan, ha? May balita, friend eh. Si Montulfo, ang tinuturo talaga na pasimuno nitong EJK na to, si Bato. Yun sana tatalakayin nyo. Panoorin siya to, Claire Castro, ang galing. Ang ganda. Ang tinuturo ni Montulfo, kosan dikit pala ni Montulfo to si Digong. Maganda para kay Montulfo, ang tinuturo niya talaga, mali. Si Bato raw, si Bato. Nilalabas ni Montulfo, si Digong. Wala raw alam si Digong sa nangyaring patayan sa war on drugs. Sana tatalakayin ko eh. Mas nagustuhan ko itong kay Baliw eh. 3J show ulit. Si Rox, remember sabi ni Trillanes, mga bandang June this year, most likely lalabas ang arrest warrant. Palagay ko, sinadya lang ni Trillanes na kunwari, matagal-tagal pa pero ang totoo malapit na. Kaya biglang napraning si Diggs. Kaya ayun, gumawa ng issue at prestos, secession ang kanyang naisip para maging controversial at mabilis sa arrest warrant ang focus ng mga tao. Totoo. 3J show ulit to. Alam mo, Sir Rox, dapat ipakita ni Diggs habang wala pa siyang arrest warrant, mag-volunteer na siyang pumunta sa Netherlands at turuan ng leksyon itong mga ICC na ito about international law. Mga walang alam kasi mga ito. Sermonan mo sila Dutch, ipakita niya na siya, si Digong Duterte, ang hari ng Davao. Totoo yan, ha? Regina, shout out, ha? Sabi niya, tama ka ate, dami kong tawa sa'yo from Saudi Arabia. Salamat po. Salamat. Welcome to club, Regina. Mission accomplished po, mga boss. Brother Relis shout out. Emans Calona, nak, shout out. Balong, shout out, Balong. Ang dito, mga boss, doon sa mga, sa bagay, ito, makarating sa doon sa mga nahihilo pa, hindi pa alam kung sino ang, wag na ho kayong kayo, lalo kung nakakarinig ho kayo ng maging matibay ho kayo. Isa lang po ang Diyos. Tingnan nyo yung nangyayari sa mga miyembro niya, mga kulto na yan. Oo. Kung ano-ano pinaniniwalaan nila. Mga sumapi kayo, ligtas kayo sa dagat-dagatang apoy. Ito namang gago na itong kibulog na to. Ako ang appointed son. Meron ng... Ewan ko. Noong mga boss. Ayun, si Topacio. Iglesia yan. Pinagtatanggol niya si Kibuloy. Bakit yan? Mag-iiba sila ng reliyon, di ba? Tsaka yun nga, ang pinagtatanggol niya, isang bulataw. Bulataw? Sinungaling. Isang baliw. Pinagtatanggol niya. Ibig sabihin, kaya pinagtatanggol ni Topacio, si Kibulog, naniniwala siya. Kasi pinagtatanggol niya di ba? Magandang gabi po, mga boss. God bless. Pagka yung mga naniniwala, meron ho kayong mga, pero wala, yun ang mga, pakinggan niyo ho sinasabi ng mga nandyan ho sa entablado at nakakahawak ho ng Biblia. Pakinggan niyo ho yung mga sinasabi.
Shout out, Jeff Ramos na. Jun Lagon, my friend, shout out ha. Pakinggan niyo sinasabi. Pagka sinasabi na ng inyong mga pinanganiwalaang leader ng kulto na yan, dinidiktahan na ho kayo kung sino dapat ninyong iboto, abay, kumalas na kayo. Mapapahama kayo. Aralin niyo ho yung sinasabi ng bibig. Kung maganda naman ho yung sinasabi sa inyo na itong iboto ninyo, pwede. Pero yung tinuturuan kayo ng mali sa inyong iboboto, yun ang mabigat, mga boss. Isip-isip. Sayang ang utak. Hindi na pwedeng gawin didaktakan yan. Magandang gabi po, mga boss. God bless.